Napabuntong hininga si Rafael at binawi ang kanyang kamay na hawak nito. You're being too much, Ailey. Stop now. You can't have any more. I'm already happy with someone now, so stop it. Seryoso niyang sabi dito't bahagyang lumayo. Rafael, I can't. I know you still love me, please. Pagsasama mo nito. Stop it. Hahayaan kitang manatili dito kung gusto mo pero kailangan mo ring umalis. Huwag mo nang guloyin ang buhay ko, Ailey. Mariing sabi niya rito at tumalikod. Ngunit agad din siyang napahinto dahil sa sunod na sinabi nito. Is it because of that girl? My God, Rafael, she's married. Pasigaw pang sabi nito sa kanya. Napapikit si Rafael dahil sa sinabing yun ni Ailey. Kaya naman muli siyang napalingon dito at seryoso pa rin tong tiningnan. Wala ka ng pakialam kung anong gagawin ko. This is my choice. Even if she's married or not, I still want her. So as I was saying, stop it. Sabi niya dito at muli itong tinalikuran. Naglakad siya pabalik sa loob at naabot niya sina Pamela na tahimik na nag-uusap. Napatingin ng mga to sa kanya kaya't nagtama rin ang tingin nila ni Pamela. Nakita niya ang pag-aalala sa mga mata nito kaya ngumiti siya dito at lumapit. Tumabi siya kay Pamela at kinuha ang kamay. Yun din ang eksena nakita ni Aileen na makabalik ito. Napatingin pa to sa magkahawak na kamay ni Rafael at Pamela bago mo po sa couch katabi ni Brian. This is unexpected. Rafael told me if I want to stay here for a while so maybe I can. Medyo malayo din ang biyahe eh. Okay lang ba yun sa'yo, tita? Sabi nito at bumaling sa ina ni Rafael. Napatingin pang ina ni Rafael sa kanya. Bago tumugon sa sinabi ni Ailey. Ngumiti siya dito. Yeah, you can, Iha. You can join us for breakfast too. It's already prepared. So let's go? Sabi ng ina ni Rafael at tumayo. Inakay naman ni Rafael si Pamela patayo at naglakad sila patungo sa dining area. Na makarating sila ay pinaghila pa siya ng upuan ni Rafael at tumabi sa pagkakaupo niya. Nasa harap naman nila sina Brian na kasama ni Ailey. Napansin ni Pamela kakaiba ang tingin ni Ailey sa kanya at naiilang siya sa paraan ng pagkakatingin nito. Ngunit di na lang niya pinahalata. Maya-may nagsimula na rin silang kumain. I thought I can still fix our relationship but now I can see that there's nothing I can do anymore. It seems you're both happy together. Nakangiting sabi ni Ailey. Pero latang pinipilit lamang nitong ngumiti. Malamang masaya talaga. Kaya kung gusto mo, ako na rin na magpapasaya sa'yo. Gusto mo? Natatawang sabi ni Beryl kay Ailey. Tinaasan naman siya ng kiling ni Ailey at tila nandidiri ito sa kanyang sinabi. Duh, you're not my type. Masungit pang sabi nito. Ikaw talaga, Beryl, di ka pa rin nagbabago. Napapailing na puno ng ina ni Rafael. Mommy, sadyang ganito na ako pinanganak. Ayaw niyo yon, masiyahin ang inaanak ninyo. Gwapo pa? Papuri pa ni Brian sa sarili. Natawa na lang ang ginang sa sinabi niyo ni Brian, habang napapailing naman si Rafael at Pamela. Yuck, sang banda. Tss. By the way, I found out that you're married. What's your name again? Pamela Buenafe. Right. And you married James McDavid. Oh, McDavid, are you related to him, Rafael? Sa dito, tila ba walang pakialam sa kung sinong kinakausap niya. Tila na tahimik naman ang paligid dahil sa sinabing yun ni Ailey. Di naman natuloy ni Pamela ang pagsubo niya ng pagkain, ganun din si Rafael. Napatingin si Rafael kay Ailey na nakangiti sa kanya. Yes, we are and he's my cousin. Sagot ni Rafael. Oh my God, then the two have a relationship? Wow, that's unexpected. So you're cheating at your husband? Saad ni Ailey na nakatingin kay Pamela. Akma magsasalita si Rafael upang ipagtanggol si Pamela pero pinigilan niya ito. Ngumiti naman si Pamela kay Ailey bago sumagot. Yes, me and Rafael had a relationship and yes, I am married. If you look at this, cheating maybe it is, so is it that really shocking? Siguro naman hindi ako nag-iisang tao na nag-cheat. Malamang marami rin kami. Nakangiting tugon ni Pamela dito. Nakita naman niya kung paano nawala ang ngiti nito dahil sa kanyang sinabi. Mas lalo naging tahimik ang lahat dahil sa kakaibang aura ng dalawang babae. Maya-maya biglang natawa si Ailey sa sinabi niya ni Pamela at bahagyang tumaas ang kanyang kilay habang nakatingin kay Pamela. So you are proud of it? Napangisi si Pamela na tuluyang binaba ang kanyang hawak. Nakita ni na Rafael ang mapang-asar ng ngiti ni Pamela at aminin man niya o hindi, ngayon lang niya iyon nakita. I cannot say that I'm proud because I cheated. Well, do you know that there's so many reasons why many people cheat? For me, there's 3 of them. Lost and content. Saan ni Pamela? Nakita niyang paano napakunot noo si Ailey sa kanyang sinabi. Tila nais marinig kung ano pa ang kanyang sasabihin. Why? First, lost. All of us can feel that and some of us was addicted on that. But if you just feel lost on someone and did not feel love, you are playing. Just want to explore with someone.
You cannot love that someone if you're just playing and having fun. It's just lust. Second, content. If you're contented with your partner, you will never do cheating. You will love him or her. But if your partner cheated on you, he or she maybe wants to be with someone else that she or he wants, out of love for you. Since that happened, you will also want to find a person to treasure you. So if cheating is a mistake, I admit that, but it's also a choice. And there's a lot of reason why people cheat. Pahayag ni Pamela. Matapos yun sabihin ni Pamela, ngumiti muli siya kay Ailey, tsaka bumaling kay Rafael. Napangiti naman si Rafael sa kanya, tito inaasahan na gano'n ang sasabihin ni Pamela kay Ailey. Wow! Mukhang maraming ang cheaters ngayon ha. Halos lahat ata tayong 4 cheaters, bukod kay tita. Sabi naman ni Brian at tumawa pa. Dinigan naman ni Ailey na masamang tingin si Brian dahil sa sinabi nito at nainis sa pinagpatuloy pa ang kanyang pagkain. Aminin man niya o hindi, talagang natamaan siya sa sinabi ni Pamela dahil ginawa niya yun kay Rafael. Sinaway naman ng ginang si Brian at sa kakulitan nito at sinabihang magpatuloy na lamang sila sa pagkain. Kaya naman tahimik lang nilang tinapos ang agahan. Nanatili pa rin si Ailey sa bahay ni Rafael. Tila ba wala pa itong balak na umalis? Kasalukuy naman nag-uusap si Rafael at Brian tungkol sa trabaho at plano nila laban kay Albert. Habang si Pamela naman nasa terrace at nakaupo sa isang upuan. Nakalapag sa harapan niyang laptop na hiniram niya sa ina ni Rafael at tinawagan si Alice. Kinuwento niya rito ang kasalukuy nagaganap. Maging ang pagdating ni Ailey kaya naman, di na makapaghintay si Alice na makabalik kaagad. Sa sunod na linggo pa ito makakabalik sa Pinas dahil sa trabahong binigay ng ama nito. Pagkatapos niya makausap si Alice, sinara niya na ang laptop. Ilang segundo siyang tahimik at nakatingin sa labas na may biglang umupo sa harapan niya. Napatingin siya dito at nakita si Ailey na seryoso nakatingin sa kanya. You're really proud of it, huh? Matali pa nitong sabi. Napaikot ni Pamela ang kanyang mga mata dahil sa pagdating nito. Nakakita niyang di siya nito gusto, lalo pat naging ex-fiancé ito ni Rafael. Sort of, but I'm not proud of it. Sino namang tao magiging proud na isa siyang cheater? I told you earlier, it's my choice. So what's the matter with that? Tugon niya dito. You know what, girl? Since you are married, you should not do this to your partner. Me and Rafael will just have a misunderstanding, and we can fix it if you don't get in the way. So I wanted to stay away from him. We can still save our relationship, so just don't go away from us. Seryosong sabi nito at mariin siyang tinitigan. Di naman siya nagpatalo sa pagtitig nito sa kanya. Maya-may napangisi siya tinignan na mapang-asar si Ailey. Alam mo, wala ka sa lugar para pagsabihin ako sa gusto kong gawin. We're not close, and you're already his ex-fiancé. I don't know the reason why the two of you split up, and I don't want to ask to. You don't know what happened in my marriage, and you don't deserve to know too. And if you're really interested in me, you can ask Bral about my life. Total alam naman niya, maging ni Rafael kung sino ko. Isa pa, masaya na kaming dalawa, kaya ikaw na lang ang lumayo. Kung ipagsisiksikan mo pa rin ang sarili mo, hindi ko na yun problema. Kung ipagtataboyin ka na ng paulit-ulit. So if you want to get him back, I will get in your way. Sabi ni Pamela, binigyan ng mapang-asar ng ngiti si Ailey. Matapos naman niya itong sabihin, tumayo na siya at iniwang hindi makapagsalita si Ailey. Napapailing na lang siya, tuloy ang bumaba para puntahan si na Rafael. Nihatid ni Rafael si Pamela sa bahay nila nung hapong iyon. Gusto pa man ni Rafael na makasama pa si Pamela, hindi na muna po pwede. Samantala, si Bral naman na naghatid kay Ailey, sa kung saan man ito tumutuloy. Nais itong sumabay kay na Rafael pero inutusan lang ni Rafael si Bral na ihatid si Ailey. Tsaka sila umalis. Hindi na nakahirit pa si Ailey dahil agad nang umalis ang dalawa. Habang papauwi sila, pinaliwanag ni Rafael kung anong meron sa kanila ni Ailey at kung paano natapos ang relasyon ng dalawa. Hindi man nagtanong si Pamela pero sinabi pa rin yun ni Rafael sa kanya at natutuwa siya dahil sinabing lahat ni Rafael sa kanya. I still have a work to do. Take care of yourself and see you tomorrow. Nakangiting sabi ni Rafael sa kanya habang nasa kotse sila at nasa tapat ng gate ng mansyon ni na Pamela. Yeah, you too. Nakangiting tugon niya rito. Tumango si Rafael, hinalikan ng labi ni Pamela. Saglit lang yon bilang pagpapaalam dito. I will call you later, dagdag nito. Okay, I have to go, sabi ni Pamela at bumaba na sa sasakyan ni Rafael. Pagkababa niya, bumusina lang si Rafael saka pinaandar pa alis ang kotse. Tinanaw naman ni Pamela ang papalayong kotse ni Rafael sa pumasok na gate. Kung saan nakabang na ang kanilang guard at pinagbuksan siya ng gate. Tumango at ngumiti lamang siya dito at saka pumasok sa loob. Hindi alintanan ni Pamela na sa hindi kalayuan, may itim na kotseng nakaparad at nasa loob nito si Vera na bahagyang naikuyom ang kanyang kamay
habang masama ang tingin kay Pamela. You're really happy now because Rafael is protecting you? I cannot lay my hands on you because of him. But that happens, you feel, I will burn it. Let's see kung tuluyan ka pang sasaya. Kung buhay mong kukunin ko ng tuluyan. Wait for your end, bitch. Sambit ni Vera sa sarili at pinandar ang kotse paalis. May naisip na siyang paraan para lumabas si Pamela sa lungga nito at gagawin niya iyon habang di nakatingin si Rafael dito. Na makapasok si Pamela sa kanilang mansyon, bahagya na siyang natigilan na makita ang isang taong naghihintay sa kanya. Nakita niya pa si James na agad napatayo nang makita siya. Pamela? Sambit nito. Napatingin siya sa kung sino pang kasama nito o baka nandito lang ang magulang. Wala sila. Kakaalis lang at sinabing hintayin na lang kita dito. Wika ni James nang mahula nang nasa isip niya. Napatango-tango si Pamela at muling tumingin kay James. So what are you doing here? Seryoso niyang tanong dito. Gusto lang kitang makita at kamustahin. Pasensya na kung medyo naging busy ako nitong nakarang araw. Paliwanag pa nito sa kanya. I know you're taking care of someone who got injured. You're really a good man, huh? Talagang inaalagaan mo siyang mabuti. Sa bagay, sino ba naman ako para pigilan ka, di ba? Nakataas kilay pang sabi niya rito at bahagyang talikuran. You are my wife and of course, you have the right to confront me. I'm sorry. I just cannot help myself seeing her suffer. Muling paliwanag pa nito. Napangisi si Pamela at bumaling kay James. Pero ako na kaya mong tiisin at saktan, ganon? Sa bagay, mas una mo siyang nakilala kaysa sa akin, kaya mas mahalaga siya sa'yo at wala na ako magagawa pa doon. You said I'm your wife. Am I really your wife, James? Seryoso niyang sabi dito. Di naman makapagsalita si James at natigilan sa kanyang sinabi. Nagkatitigan silang dalawa. Maya-may napabuntong hininga si Pamela at muling tumalikod dito. Isipin mong mabuti kong asawa. Mo nga ba ako? Dagdag niya at naglakad na paakyat sa itaas kung nasan ang kanyang kwarto. Naiwan si James na nakasunod ang tingin sa kanya. Hindi alam ni James kung anong nararamdaman at masasabi niya. Iisa lang ang nasa isipan niya ngayon. Nasisiguro niyang may nalalaman na si Pamela sa kung ano ang katotohanan. Saglit pa siyang nanatili doon, bago nagpa siyang umalis na lamang muna. Nais niyang bigyan ng panahon si Pamela dahil kumukuha na rin siya ng lakas ng loob para sabihin ditong lahat-lahat. Kasalukuyan nakahiga sa kama si Pamela habang nakaharap sa kanyang laptop. Kanina lang nakausap niya si Alice at nagkwento silang dalawa. Ngunit hindi rin yun nagtagal dahil may hinahabol pa itong trabaho. Kaya naman nanonood na lang siya ng palabas sa kanyang laptop at nag-enjoy na siya. Nang marinig niyang tumunog ang kanyang cellphone, kinuha niya iyon at tumaasang si Rafael ang tumatawag. Ngunit nakita niya ron ang pangalan ni Vera. Napatitig siya dito at nagdadalawang isip sagutin ito hanggang sa nawala na ang pangalan nito. Napabuntong hininga siya at nilapag sa tabi niya ang cellphone. Ngunit muli itong tumunog at si Vera pa rin ang nakikita niyang tumatawag. Kaya naman sinagot na lamang niya ito. Hello Vera? Bunga niya rito. Hi bestie, may ginagawa ka ba ngayon? Masiglang sabi nito sa kanya. Napakunot-no siya. Wala naman. Bakit? Well, you know, I'm bored. Can you join me for now? Matagal na rin nung huli tayong nagbonding Kaya kung okay lang sa'yo, samahan mo muna ako ngayon. Sabi nito sa kanya. Di agad siya nakasagot dahil biglaan ng pag-aaya nito sa kanya. At tila ba nakakaduda iyon? Bestie, are you still there? I want you now, please. Can you join me? I know you did not drink too much. I will bring your favorite wine, please, will you? Muling sabi nito sa kanya. Okay. I will join you. San tayo? Tugon niya rito kahit na hindi siya sigurado. Sa rest house ko sa Laguna Bay. Magandang doon at refreshing. Doon tayo lagi dati kapag gusto natin makapag-relax. Sabi ni Vera. Oh, you know, I forgot about it. How can I go there? Tugon niya. Oo nga pala. Okay, sige. Papupuntahin na lang kita dyan. Maganda ka na lang at susunduin kita. Suhestyon ni Vera. Okay, I'll wait for you. Tanging sabi niya dito. Sige, I'll be there in 10 minutes. I'm still at my house so I'll get ready to. Bye! Paalam nito. Di pa man siya nakakasagot, ibinabana nito ang tawag. Napabunto, hininga na lang siya at napaupo sa kama. Di niya alam kung tama bang sumama siya dito, subalit matagal na rin naman na handa siya kung sakali mang dumating sa punto na magkaharap nga silang dalawa. Di niya alam kung dapat niya ba itong sabihin kay Rafael, pero nasisiguro niyang pipigilan siya nito. Hindi niya na lang ito tinawagan pa dahil baka mag-alala pa ito sa kanya. Kaya tagpadala lang siya ng mensahe kay Bral na magkasama sila ni Vera at kung saan sila pupunta. Ayaw niyang abalahin si Rafael dahil nasisiguro niyang may ginagawa ito. Kaya si Bral na lang pinadalhan niya.
Matapos to nagbihis na siya ng damit. Dahil namang oras darating na si Vera. Nakasot lang siya ng kulay peach na long sleeve at short. Tsaka nagdala ng maliit na sling bag. Matapos ay makapaghanda, bumaba na siya sa kanyang kwarto. Tahimik ang buong bahay at sigurado siyang hindi pa nakakabalik ang magulang niya. Mula sa isang event na pinuntahan nito. Kaya hindi na rin siya nag-abala pang tawagan ng mga ito. Umupo muna siya sa couch at tinintay ang pagdating ni Vera. Inaya pa siyang maghapunan ng kanilang mayordoma. Pero tumanggi lamang siya dahil sa kanyang lakad. Hinabili na lamang niya ang mga ito at pinapasabi sa kanyang ina na umalis siya kasama ni Vera. Maya-maya may bumusina sa labas, kaya tumayo siya taglakad na palabas. Pinagbuksan siya ng gate ng kanilang gwardya at sinabing kasama niya si Vera. Nang makalabas na siya, nakita niya si Vera na kumuway sa kanya at sinenyas na pumasok. Kaya naman binuksan niya ang pinto ng front seat. Nakangiting mukha ni Vera ang sumalubong sa kanya. "Nandyan ba sila, tita?" Tanong nito nang tuluyan ng makapasok si Pamela. "Wala sila. May pupuntan silang event ngayon." Nakangiting tugon niya kay Vera. "O, ganun ba? Ilang araw ko rin silang di nakita eh. Ikaw rin. So, how's life? Kamusta na kayo ni James?" Masaya pang tanong nito. Natawa lang si Pamela. Hindi niya akalaing tila napakabilis magbago ng aura nito na para bang botong-boto to sa kanila ni James. Kahit hindi naman. "Well, we are fine. Napapansin ko lang na lagi siya nagmamadali nitong nakarang araw. Palaging busy kaya hinahayaan ko na lang muna siya." Tugon niya dito. Napansin ni Pamelang tahimik si Vera kaya bahagya siyang lumingon dito. "What's wrong?" Kunwari nag-aalalang talong niya rito. "Pasensya ka na. May nangyari kasi sa akin at siya na muna nag-alaga sa akin nitong nakarang araw. Siguro hindi niya nasabi sa'yo dahil ayaw niyang mag-alala ka sa akin or maabala ka." Paliwanag pa sa kanya ni Vera. Kunyari nagulat pa siya sa sinabi nito. "What? Ano nangyari sa'yo?" Tanong niya pa dito. Bumaling si Vera sa kanya at malungkot na ngumiti. "I was injured here at my back. Ipapakita ko to mama at papaliwanag ko kung ano nangyari." Sabi ni Vera at muling binalingan ng tingin ng kalsada. Napatango-tango naman si Pamela at inalis ang tingin dito. Alam ni Pamela kung ano talagang nangyari dito dahil ipinaliwanag na ni Rafael sa kanya iyon. Ngunit di naman niya inaasa na sasabihin ni Vera sa kanyang dahilan ng nangyari sa kanya. Di niya masabi kung anong motibo nito. Siguro para kaawaan siya nito. Naging tahimik ang biyahe nila hanggang sa makarating sila sa rest house na tinutukoy ni Vera. Nasa tabing dagat ito at dahil gabi na makikitang liwanag sa kalapit itong lugar. Malamig din ang gabi kaya hindi niya maiwasang ginawin. Maliit lang naman ang rest house ni Vera. Lumabas sila sa kotse at inaya siya nitong pumasok sa loob. Binuksan itong maliit na gate at sabay silang pumasok. Nakakita niya sa bakuran nito ilang bulaklak at halaman na siyang nagdagdag ng aliwalas sa paningin. Binuksan ni Vera ang pinto at naunang pumasok. Sumunod naman siya at napakasimple lang din na nasa loob. Di ganon karami ang mga gamit. Nagtuloy siya sa paglalakad hanggang sa makita niyang binuksan ni Vera ang isang sliding door. Pumasok sila sa loob at doon nakita niyang nakahilera ang mga alak at wine sa isang estante. Habang may paikot na bar counter sa gitna nito. Makikita rin sa labas sa magandang tanawin ng dagat dahil glass wall lamang ito. "Have a seat." Anyaya sa kanya ni Vera at pumunta sa kung saan nakalagay ang mga alak. Kumuha siya ng isang wine at 2 wine glass. Nilapag niya iyon sa counter, kaharap ni Pamela. May kinuha naman siya sa katabi nitong mini ref. Isang box ng ice cubes at laman na nakalagay sa bowl. "This is refreshing. I like the atmosphere here." Komento ni Pamela habang napapatingin sa paligid.